Ang Pilipinas ang itinuturing na epicenter o hotspot ng online sexual abuse and exploitation of children o SAEC. 4 na buwang tinutukan ng resibo ang pagmanman hanggang sa madakip ng PNP WCPC ang isang Pinoy na nakabase sa UAE. Ayon sa PNP, nakalika siya ng malawak na cyberweb ng karumal-dumal na krimen, ang pagbebenta ng malalaswang larawan at video ng mga kabataang kanyang nabiktima. Narito ang 111 litrato at ito ang aming resibo. Ang tanggapan ng Women and Children Protection Center ng Philippine National Police ang unang nakatanggap ng report tungkol sa isang mahalay na online channel. Meron kaming natanggap na complaint regarding daw sa isang channel na nagpapalabas ng mga malalaswang picture ng mga bata. At ito ay binebenta online. Hindi lang dito sa Philippines, kundi sa ibang bansa din. Nang mapasok ng mga otoridad ang sinasabing online channel, dito na tumambad sa kanila ang daan-daang maseselang larawan at video ng mga menor de edad na Filipina at ang pinakabata, 9 na taong gulang. More than 100 ang bata na biktima. Doon pa lang sa unang channel na nakita namin, 3 channels ang meron siya. At sa bawat channel, 30,000 ang kanyang mga subscribers. Paano mag-operate itong grupo na ito? Yung bata na parating na sa internet ay kinakausap nila at nag-assume sila na sila ay kasing edad din ng bata. I-groom nila, kakaibiganin nila, and then they will offer yung mga load sa cellphone para bigyan siya ng pictures. Sa patuloy na pag-iimbestiga ng mga otoridad sa itinuturing nilang pinakamalaking kaso ng online sexual exploitation of children o SAEC sa bansa, nadiskubre din nila ang lantarang panlilinlang di umano ng suspect sa mga menor de edad. Pag nabigyan na siya ng pictures, i-crop nila yung pictures na magmumukhang yung bata ay nakahubad. Pagka gano'n na, kakausapin nila yung bata at iba-blackmail na nila. Ang sasabihin nila, ipopost nila itong mga pictures na ito at kailangan sumunod yung bata. At sa ilang pagkakataon, Pinagagawa ng tao is for the child to go doon sa isang place na may naghihintay sa kanya na lalaki. Merong physical abuse or rape na mangyayari sa bata. At usually, itong nangyayaring ito ay i-video pa nila or live stream nila. At ito yung binebenta nila online. Meron talagang reason for us to arrest. We will get him. We will give justice doon sa mga bata na kanyang mga naging biktima. dahil sa nakaalarmang bilang ng mga biktima, nagsagawa ang Philippine National Police Women and Children Protection Center o PNP WCPC ng magkakasunod na rescue operations. Kasama ang resibo, nagtungo ang mga otoridad sa Region 3 para i-rescue ang isang 16 na taong gulang na naging biktima di umano ng online channels ni Mihia. Itatago namin siya sa pangalang Cherry sa pangintulot ng Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO. Ikinuwento niya sa resibo ang kanyang naging karanasan online. Nakilala ko po siya sa may Facebook. Inad po niya ako. And then, naging magka-close po kami. And then, nanliligaw po siya. Ayoko po. Okay lang daw po sa kanya. Basta magkaibigan lang po kami. Nang makuha na ng suspect ang loob ng dalagita, dito na raw nagsimula ang paghingi ng malalaswang larawan ng kanyang bagong kaibigan. Doon niya po ako inaalok ng pera. Kapalit po nung pictures na nakahubad. 3 beses po. Kada linggo po. Tapos may kasama pong video. Pero mali ang akala ni Cherry na pribado ang pag-uusap nila ng suspect dahil kalaunan inilalako na pala online ang mga sinadyang litrato at video. Pagkatiwalaan ko po sabi niya na hindi na po niya ikakalap. Gustuhin man daw niyang magsumbong sa kanyang pamilya. Tatakot po ako, baka pagalitan po nila ako. Lalo na po mahirap po hanapin yung nakausap ko po. Kasi sinabi po niya na taga-ibang bansa daw po siya. Hindi na lalayo sa karanasan ni Cherry ang pinagdaan ng bangungot ng 16 na taong gulang na si Isabel. Hindi niya tunay na pangalan. Sa pahintulot ng pamilya ng dalagita, nakausap ng resibo si Isabel
Kwento niya, nakilala rin daw niya ang suspect nang magpadala ito ng friend request sa kanyang social media account nito lang nakaraang taon. Nag-hi lang po siya, tapos kung pwede daw po makipagkaibigan. Pero ang pakikipagkaibigan sa kanya ng lalaki may masama na palang motibo. Noong una po sa Facebook po kami nag-uusap, tapos nung sabi po niya sa akin nahahack daw po yung account niya sa Facebook, kaya pinalipat niya po ako sa ibang social media platforms. Tapos doon na po kami nag-usap. Yung nagtanong po siya na kung gusto ko po daw ng pera, tapos yun, nag-offer na po. Dito na nagsimula ang suspect sa paghingi ng maseselang larawan at video kay Isabel. Yung katawan po, yun po yung in-offer niya po sa akin. May mga presyo po, like sa picture, yung sa pang itaas, tapos may mga presyo din po na matataas, nasa full body, ganun po. At sa ilang pagkakataon na hindi raw nakasusunod agad si Isabel sa ipinag-uutos sa kanya ng suspect. Pinipilit niya po ako, sabi niya mag-send na. Ang alam ko lang po kasi yung mag-send lang ako, tapos yun na po. Sa loob ng halos 3 buwan, hindi na raw mabilang ni Isabel kung ilang maseselang larawan at videos na ang naipadala niya sa suspect. Natatakot po ako nun, pero sabi po niya na hindi niya daw po kakalat yun. Tapos hindi pa rin po nawala yung takot ko, pero naniwala pa rin ako. Labagban sa loob ng dalagita, natanggapin ang alok ng suspect. Ito lang daw ang naisip niyang paraan para masuportahan ang kanyang pag-aaral. Maraming bagay po kasi na kailangan namin sa school, lalo na pag sa mga project na po namin, hindi po ako nakakabili, kaya mababa po yung grado ko. Hindi ko naman po talaga kailangan ng pera, hindi ko po yun magagawa. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel